Hi guys, this is Eman Congis, your travel buddy. Biyaheng Bohol mula Cebu, pungko-pungko sa Fuente, at lechon sa Cebu. Tara! Ngayong araw tayo ay maglalakbay at sama-sama tayo sa isang adventure papuntang Bohol mula sa Cebu. Tara na't alamin natin kung paano makakarating sa isa sa mga magandang destinasyon dito sa Pilipinas. Mula sa Bantayan Island, sumakay ulit ako ng ferry biyaheng Hagnaya Port. 300 per pax ang bayad, additional 20 pesos para sa terminal fee. 2 oras ulit ang biyahe ng ferry, pabalik naman ng Hagnaya Port body. 5 AM ang napiling oras para makarating agad ng Cebu City. Habang nasa biyahe, masisilayan ng pag-akyat ng araw mula sa bintana ng ferry. Hindi ka talaga aantukin dahil sa ganitong view, buddy. Pagkatapos ng 2 oras, may bus na palang sumakay sa ferry na sinasakyan ko. So pagbaba, diretso na ako sa bus na maglalakbay naman papuntang Cebu City. 260 ulit ang pamasahe. Tanghali na, so expect na medyo traffic na papuntang city. At totoo nga. Makalipas ang 4 na oras, nakababa na ako dito sa North Bus Terminal kung saan dito din ako sumakay papuntang Hagnaya Port. Napakatagal ng biyahe pabalik. Mula 6:20 AM na pagsakay ng bus, 10:17 AM na ako nakarating. Halos doble ang oras papunta. Kaya dagdagan nyo pa ang pasensya nyo sa biyahe, buddy. At dahil nagpa siya na 2 PM na bumiyahe papuntang Bohol, nagdesisyon muna na mag-ikot-ikot dito sa Cebu City. Kung balak nyo mag-ikot-ikot sa Cebu at hindi mag-o-overnight at marami kayong dalang gamit, merong ino-offer si SM Traveler Lounge kung saan pwede nyong i-deposit ang mga dala nyong gamit na mabibigat. Hassle nga naman yon sa pag-iikot dito sa Cebu. 50 pesos lang pwede mo nang iwan ang mga gamit mo at pwedeng balikan hanggang 9 PM. O diba, tipid? At malaking ginhawa pa dahil wala kang bitbit sa paggagala dito sa Cebu. Kaya naman, dahil gutom na sa sobrang tagal ng biyahe, kakain na! Para dito sa pungko-pungko sa Puente, dito sa Cebu City. Mula sa SM Cebu, nag-book ng motor papunta doon. 60 pesos ang pamasahe. Mainit lang pero mas mabilis kasi to, kaya G na. Pagpasok sa pungko-pungko, dami nag-aalok na vendor. Di kasi ako aware, so akala ko only to. Na-overwhelmed ako sa mga vendor dito. Kanya-kanya pala silang atake dito. Sasalubong sa'yo ang mga tinda nilang chicharon bulaklak, lechon kawali, crab meat, Shanghai, at meron ding mga sausage. At talaga namang puputok ang batok nyo dito. At syempre, hindi mawawala ang puso ng Cebu. Napaka-crispy ng bulaklak nila, nagustuhan ko. Tama lang yung lasa, pati yung crab meat, masarap. Dahil dun sa texture ng patatas sa loob. Saktuhan lang naman yung lasa ng Shanghai, pwede na. Panalong-panalo yung suka, sarap. Kung nauhaw kayo, may mga tinda silang soft drinks. Syempre, gagaya lang ako sa mga nakikita ko dito. First time ko lang naman dito. Sa presyo, murang-mura lang, mga 100 plus lang makakakain ka na dito. Kaya hindi kumpleto ang Cebu trip mo kung hindi ka kakain dito sa pungko-pungko sa Fuente dito sa Cebu City. Pag sinabi kong Cebu, sasabihin apelido. Ay, joke lang. Pag sinabing Cebu, syempre, unang may isip mo ay lechon. Ano pa, babad? Kaya naman, pumunta ako sa CNT Lechon. Sa tapat lang to ng SM Cebu City. Pagpasok, amoy na talaga ang bango ng lechon. Grabe, nakakatakam. Makikita mo pa kung paano hinihiwa ni ate yung mga o-orderin. Mapapasabi ka talaga na wag muna tayo umuwi. Dahil kulang na sa oras, nag-take out na lang ng lechon Cebu. 1/4 kilo sa halagang 290 pesos. Yummy! Kakainin na lang pagdating sa Bohol. Okay, speaking of Bohol, pupunta na tayo dun. Magko-commute lang mula sa SM City Cebu. Sakay ng 12A na biyahe na jeep o e-jeep sa halagang 15 pesos dahil air condition papunta sa Cebu City Pier 1. Get yarn. Maraming paraan para makarating dito sa Pier 1. Pwede kang sumakay ng taxi, jeepney, o kaya mag-rent ng private vehicle depende sa location mo sa Cebu. Pagdating sa Pier 1, magtanong-tanong kung saan ang ticketing booth sa mga ferry papuntang Bohol. Maraming ferry companies na nag-o-offer ng biyahe papuntang Bohol. Kaya't pumili ng schedule at ferry company na okay para sa'yo. At sa Ocean Jet nga ako bumili ng ticket na may presyo na 800 per pax. At may additional terminal fee na 25 pesos. Renovated na ang port dito sa Cebu papunta sa iba't ibang destination. Parang naging airport na talaga to. Ganda. Kapag naka-boarding na, siguraduhin i-ready ang iyong mga gamit at hanapin ang seat number. Pagpasok sa ferry, ang ganda na din ng loob. Parang airplane na din at aircon pa. Di nakakahilo yung ferry. Nadaanan din ang bago at sikat na Cebu to Cordoba Expressway. Relax lang at mag-enjoy sa tanawin habang papunta sa Bohol. Makakarating ka sa destination pagkatapos ng ilang oras depende sa kondisyon ng dagat. After 2 hours, nakarating na sa seaport ng Bohol. Thank you for your cooperation.
Sakay ng tricycle, babiyahe papuntang bus terminal na may biyaheng Panglao Airport. Dahil malapit lang sa airport, ang transient ng pagstayan natin sa loob ng 2 gabi. Tayuan na sa bus dahil rush hour na pala. Malapit lang naman daw kaya okay lang na tumayo. 70 pesos ang pamasahe mula bus terminal papuntang Panglao. Ang ganda ng daan dito sa Bohol, dire-diretso lang. Naabutan ko pa nga ang sunset dito sa airport. Grabe naman yun, ganda-ganda naman ang pag-welcome dito sa Bohol. Yeah. Oh, Pagdating sa babaan, konting lakad papuntang transient. guys. Na ako. Paano ako ng bus? Dalaw daw ako sa hotel. Ganda naman ang sunset pa. Ganda ng ulap. At dito yan sa Charlina's Inn. Sa halagang 1,100 per night, meron ka ng kwarto na aircon room, wifi, may malinis na queen size bed, cabinet, TV, malinis na CR, mini ref, at merong veranda. Sulit na, mura. Nasa 3K kasi yung mga nasa beachfront. Ang mahal nun, buddy. Ito, malapit lang sa airport. Tipid-tipid lang. At dahil pagod na sa biyahe, magpapahinga muna at magre-recharge dahil bakbaka na sa pagkagala bukas dito sa Bohol. Isang araw na naman ang natapos, buddy. Samahan niyo pa ako sa paglalakbay ko dito sa Bohol. Maraming salamat. Bye-bye.